Ng gabi tuloy. Magandang hapon po sa ating lahat. Napakaganda po na ninyo nasa harap. Charot. Nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay, sa lakas nga na patuloy pa rin binabangon ng Panginoon sa biyaya nga na hindi nga nagkakaroon ng karamdaman at sa biyaya ng wisdom nga, yun nga, yung baga yung Wednesday na kuan about wisdom. Biyaya nga po at yun nga po sa biyaya ng kaunawaan tungkol sa Panginoon sa paglalim. Kumbaga, nagpapasalamat din kasi nakapunta na rin kami sa iba't ibang klase. Ngayon nasa Trinity class kami. Naguguluhan lalo yung utak. Kumbaga meron akong yung sa Ilaya, ng mga narinig ko nang nasa Ilaya kami. Kumbaga yun ang aking naging fix sa utak ko. Pagdating sa Trinity, meron pala, hindi pala yung kuan, katulad ng yung sa persona. Kasi ang pinahawakan ko, ang narinig ko kasi nung nasa Ilaya pa, ang aking kuan sa persona ay parang tao na may tatlong person. Isang tao na may tatlong person, yung may kaluluwa, may physical sa isang tao. Yung pala ay hindi, yung pala ay hiwa-hiwalay, kumbaga kasi sabi ko, kaya ako pag si Pastor Javi, tatlong trono. Kung ano ka talaga, gulong-gulong. Ayun, kumbaga doon ako, kaya kung may magkakapatid, tinanong ko nung nalaman ko yun, sabi ko, anong sa Trinity, ganang. Kumbaga pare-parehas, si Desa lang ang baga naliwanagan. Si Ute, alam na ganun din, kasi yung kami mga girls, kami nagtatalo-talo, ano yung paano? Kumbaga biyaya, kumbaga kasi yun ang natanim sa amin. Ewan ko kung sino nagturo nun sa amin. Yun, hindi ko alam kung saan ko, basta sa Ilaya ko yun. Kumbaga kasi ang Trinity talaga ay, kumbaga napaka masaya lang talagang topic. Kapag hindi mo naunawa ng Trinity, ay kumbaga mahirap yung ikuan sa'yo, kumbaga yung ituro, yung mahirap mong maunawaan yung pinakikinggan mo kapag hindi. Kumbaga kuan din, talagang nagtatanong ako kay Romel, basta ako'y gulo-gulo, sabi ko kasi mga level, sabi ko, pwede may level po yun, so wala, di papasok na naman daw sa subordination, sabi ko, pambihin, kumbaga ibiyaya yun, tapos nung last week, may sinabi na naman sa amin si Romel na ang tao daw, kung may kayang gumawa ng kaluluwa. Anong sagot nyo po? Kaya ba tayong gumawa ng kaluluwa? Mga tao? Wala, Romel, bahala. Sabi ni Romel, meron po. Yan. Hintayin nyo na lang ang Trinity class kung bakit meron. Yun nga, sabi ko, talaga ka. Kumbaga, sabi ko, biyaya, kasi sabi ko, kumbaga, kumbaga sa sovereignty, nakapunta ka doon, kumbaga, mas lumalalim yung tingin mo sa Panginoon na yung kababawan, kumbaga, may nangyayaring ganito, madali ka na agad. Bakit ba ganito ang Panginoon? Kumbaga, sa lahat ng bagay, ang Panginoon talaga, kasi yun nga, tumatak din sa akin yung preacher ni Ando, kung tayo nananalangin ng kalooban, di ba, napipraise natin ang Panginoon kapag ang kalooban nasasagot. Di ba sa atin, lagi ang kalooban positive. Paano kung ang kalooban ay yung negative? Paano ba mo i-praise ng Panginoon? Kumbaga yun, parang ang sarap sa kuan kasi, yung unawang ganon, kumbaga ay lumalalim, kumbaga ikaw bilang kang tao, pray ka ng pray na gusto mo ang sagot doon sa kalooban ay positive. Pero kung ang kalooban negative, paano mo ba i-praise ang Panginoon doon? I-praise mo ba ang Panginoon? Ngayon, ganun, kumbaga paano tayo mga taong, kumbaga, tumingin sa kalooban, yun nga. Kumbaga doon na nabasag yung mga ganon, mas kumbaga nagkaroon ng malalim na kaunawaan sa mga bagay-bagay na talagang wala tayong kakayahan, kumbaga lahat Panginoon. Kahit simpleng wadapa ka dyan ng Panginoon pa rin ang, kumbaga ay may dahilan ng lahat. Kaya pag minsan ang lalong ngayon ako'y nagtitraining po, nagchat-chat na lang ako, sabi ko sa kapatid ko kumbaga kasi ako ang pasensya ko ay lalo na kapag ang tinuturuan ko ay nakailang sabi na ako, kumbaga ako'y gigil na, kumbaga nandun yung kuan ng Panginoon, sabi ko, kumalma ka. Hindi yan. Kumbaga, kasi ang ugali ko po ay ako'y madaling, kumbaga, gusto ko, pag sinabi ko ay susunod si Atara. Kasi sabi ko, sanay ako kay Atara ganun. Pag si Atara aking nire-review, ayaw niya na nire-review ng ikay-ikay. Gusto niya yun lang mga outline.
ayaw nang sinasabi kasi gusto niya siya nagkuhan sa ulo niya. Wag kating kay Habibi kami nagigigilan na. Gusto ni Habibi ay ilang beses ko nasabihin sa kanya. Kumbaga yan, kumbaga ang aking personality ay talagang yung baga nahasa sa pamilya ko pa lang kasi may iba't ibang ugali, may anak na ako hindi na katulad dating mag-isa sa mga kapatid. Kumbaga biyaya kasi yun, tumatanim sa yung utak na hindi yan ang kumbaga yung bang action mong yan ay sa Panginoon ba, ganyan. Kumbaga yun nga. Tapos kasi may hindi ako preaching na yung kasi nagtatanong ako, bakit nga yung ibang tao na hindi naman Christian, pero may mga biyayang Panginoon, kumbaga yun nga yung kinaawa, yung dalawang ng love, hindi ako masyado sa specific, basta yun na, kumbaga doon, naliwanagan din ako, yun nga, kasi biyaya din nga yung Trinity na mas lumalim, kumbaga parang mas gusto ko pa siyang, ikuan sa aking utak, gusto ko pa siyang, kumbaga mahawakan, iba kasi yung unawang nahawakan mo, yung nahawakan mong kaya mong isabihin sa iba, yung ganun. Hindi iba lang yung unawang naunawaan mo kaysa unawang nahawakan mo. Hindi ko alam kung nagagets niyo ako. Kumbaga, kasi pag nahawakan mo, parang idaling i-elaborate din sa iba. Kumbaga, yun ang gusto ko ring makuan. Yun nga sabi ko nga kay Romel, may gusto akong, kumbaga yung katulad sa iglesia, sabi kong ganun, kasi may nakakausap akong, may isang gustong, parang isang line, na may dating, na may laman, na ibabato ko tungkol sa Trinity na makakapag-isip, yung ganun. Kasi, di ba, hindi man lahat ng tao ay gusto ng mahabang usapin, pag-uusap. Yung gusto, parang sabi ko, gusto kong makuha ng ganung, kumbaga, yung may sasabihin ko may laman. Yun nga, kumbaga, biyaya, kasi talagang napakababaw, yung, kumbaga, mas sa Trinity, mas naguguluhan ka, ganun pala. Yun, salamat nga, at sana nga, mas kuan pa. Marami pa kami matutunan kay Teacher Romel. Lagi kami pinahirapan sa verse. Yun nga, biyaya din yun kasi kami sa umaga, kaya kung bilang ako maraming ginagawa, nakadikit yung sinasaulo ko sa ako na ginagawa, naghuhugas ako. Kami nagsasaulo, naghuhugas. Basta kung nasan yung ginagawa yung papel, nakadikit kung sa na makikita ko nagsasaulo. Kumbaga, hindi kami yung talagang makapokus na sa ulo. Biyaya yun. Kumbaga inahasasa kasi talaga ang memory din talaga ng, ewan ko kung dahil sa panganak o dahil sa talagang pudpud na. Hindi katulad nung nag-aaral, na kayang-kaya kung sauluhin ko nasang page, pag ako nag-exam, alam kong nandun sa page na nasa lugar na yun. Ngayon, hinahanap ko kayo, hindi ko talaga, ang bilis ng aking memoryng mawala, hindi ako makakuan, mamaya hindi ko na alam. Kumbaga so ko tumatanda na rin, umiidad na rin. Kumbaga biyaya ng Panginoon, yung mga gantong kung nahahasa rin. Yun nga, salamat din sa Panginoon kasi yun nga sa pamamagitan ngayon sa mga preaching. Kasi ewan ko, pag marami ka talagang natututunan, nakikilala mo ang Panginoon, yung preaching sa'yo laging parang ang dating, ang bigat na ng dating kasi kilala mo na siya. Ewan ko, ganun ang pakiramdam kasi nung nakuan-kuan ko. Parang bawat preaching ay parang yung may laman na talaga, yung talagang may dating na kasi katulad niya natin yung Holy Spirit, ganyan. Kumbaga, mas na-appreciate namin kasi kami sa Trinity, gumagawa, nahihimay namin kung ano yun. Kasi compare dati, na alam ko ang Trinity, ganun. Kumbaga, Trinity, yan. May Holy Spirit, may Father, may ganyan. Kumbaga, nung ngayon, nahihimay, parang yun, yung mas makuan sa'yo, ang dating, mas may bigat. Yun, baga, biyaya yun. At nawa nga, kumbaga, yun nga, lagi pa na lang yung magkabunga. At yun nga, yung sa OBS ng Married, biyaya nga na may na-attend. Kumbaga, kasi ang dami kong talagang ini-invite, nag-heart na. Kumbaga, dati kasi ako, ang dami ko, 200 ang aking ini-invite. Kumbaga, lahat ng nasa phone book ko. Kaso, nire-restrict pala yun ng Facebook. Biglang ang messenger ko, wala akong Facebook, messenger lang. Kumbaga yung messenger ko, hindi ko na magamit kasi ako daw ay may ginawang ganon. Yung pala ay nire-restrict nila pag ganung daming-dami mong pagsesend. Kaya yun ngayon medyo, yung unti-unti yun akin tinitingnan talaga yung mga kandidat. Kumbaga biyaya, nawa nga kumbaga meron nga na pagkalooban ng Panginoon. Yun nga, salamat din nga na sa pamilya, sa anak ko nga na nakagraduate na,
nakagraduate ng may with honor, biyaya din naman yun, nanang-mana sa daddy. Sabi niya, kumbaga biyaya nga po at kami po ay, yun nga, may grade 1, ay may grade 2 na. Tapos ipapasok na rin si Athena sa daycare. Kumbaga talagang aligaga na sa umaga. Ang bata ay pagigising. Sabi ko, ibang-iba. Sabi ko kay Atara, ibang-iba ka ng estudyante sa akin. Sabi ko, Atara, ako ang nagluluto ng balutan ko. Ako nagluluto ng aking babalutin. Ako magpe-prepare. Ikaw ay lahat ay dulot ko pati. Kaya, lagi sabi ko, Atara, aking sinasabi ay wag yung laging naririnig lang nalampas sa tenga. Sabi ko gano'n. Kumbaga, yun nga, sabi ko, pagko-compare ko, ibang-iba ang bata. Yung gano'n. Kumbaga, yun nga, maraming salamat sa Panginoon nga na may mga anak na iniintindi. At yun nga, dahil nga doon sa mga anak ay magkukan na, kumbaga ako din ay nagkuan na rin mag-resign sa work, kumbaga pasalamat din kasi ako ay mag-resign sana ako hanggang May, next week na lang, May 13. Pero ako po ay pinag-extend na nagpaalam ako, ayaw kong payagan, sabi sa akin mag-extend daw ako ng 1 year, so hindi ko naman po kaya magkuan kasi June ay pasukan na. So, ang binigay ko na lang, kaya ko po ay hanggang June 6, June 7. Ganon, sabi sa akin, wag mo na papasukan yung mga anak ko. Ikaw, paano, saan ko po ba ito isasabit na kawayan? Hindi naman ito pwede ba sa isabit? Kumbaga, yun nga, yun nakikiusap nga. So, kumbaga, biyaya yun kasi, kumbaga, na sa trabaho, kumbaga, talagang pinagkakatiwalaan ka. Sabi sa akin, hindi naman kasi basta-basta yung trabaho natin. Kumbaga, kumbaga, ikaw yung pinagtitiwalaan, hindi basta-basta maipasa, hindi basta-basta ang kuhan. Kumbaga, nahingi ng, parang pakiramdam ko nga, nung unang nagpaalam ako, parang sila ay masama ang loob sa akin. Iba ang pakiramdam, iba ang bigat kasi, sabi mag-extend, sabi ko, hindi ko po kaya talaga mag-extend. Kumbaga, nabigla, nabigla kasi sabi ko, kailangan po ng mga bata. Kumbaga, yun nga, pinalangin ko na, nawa ay maging maayos. Yun nga, biyaya naman ay, yun nga, natanggap naman nila na wala pa lang. Kaya ako yung maraming tinitrain kasi nawala din ng mga AR, mga dalawang clerk. Kumbaga, ang dami kong, ngayon sabi ko nga kung kailan ako marapit na mag-resign, ang dami kong ginagawa. Talagang ako'y lunod na lunod sa gawa. Talagang nakaka-stress. Sabi ko, kaya lalo na sabi ko, lagi ko pinapanalangin sa umaga na yung kanyang being like Christ, lagi ang aking kuan kasi talagang ako ay, kumbaga, ang aking PC, lagi ay maiksi. Alam mo yung baby, kung gano'n ka-eksi ang aking. Kumbaga, mainitin ng bait. Kumbaga, biyaya ng Panginoon, yun nga. At sa pag-iingat, sa araw-araw, sa amin sa kuan, sa aming mag-asawa sa pagpasok. Ayot nga, sa akin ding bunso, kumbaga, nagpapasalamat ako kasi dahil kay Athena, ang aking parents, aking mama at papa ay nagbati na. Dahil si Athena ay, kumbaga, si Athena ay, kuan kasi siya kumbaga, yung nakikita siguro, hindi ko alam, nakikita niya sa amin, lagi natatanong ang papa niya, una yung tanong, Lolo, kayo ba ni Lola ay broken na? Oy, bakit? Sabi Lolo, bakit? Sabi, ba't di kayo nag-uusap? Mag-asawa ba kayo? Ganon. Sabi Lolo, oo. Sabi, ba't di kayo nag-uusap? Ganon. Just, hindi yun, kakulit ni Tinias, nung may kinulit pa siya, sabi niya Lolo, love mo ba si Lola? Sabi ganon. Basta si Athena ang lagi nangungulit kay Lolo niya. Kaya si Papa ay nakipagbati. Sabi ni Papa, nakakonsensya daw siya kay Athena. Kasi, kumbaga bakit daw si Athena ang dami daw kinukuhan sa kanyang lolo, sa yung ganon. Tapos may sinabi sa Athena, di ko matandaan kung ano yung nakakatawa. Si Athena talaga ang daming issue sa kanyang lolo. Kumbaga kaya ngayon, di magkabati sila. Pag narinig ni Athena ang nag-uusap na medyo mataas ang tono, sabi ni Athena, nag-aaway na naman kayo. Sabi ni Lolo, hindi, nag-uusap lang kami. May referee yan. May referee yan sa bahay. Pag yan ay napataas ang boss, nag-aaway na naman kayong dalawa. Ganon. Kaya yan, sabi si Atara, kasi babalik na rin po kami ng Pangayaan. Pagpasukan na, sabi ni Atara, paano yan? Kaya pag wala na tayong dito, baka mag-aaway na si Lolo at si Lola. Ay, gano'n. Baga, biyaya nga, yung batang ayan, may kon. Tapos ngayon, ang kinukulit naman niya sa kanyang lolo, yung babasahin ng Christian. Binibigyan niya, Lolo, ito lagi mong basahin na, ito lagi mong basahin na. Lolo. Kumbaga, biyaya nga din na, kumbaga, may kaunawa ng batang ayan. At
nagamit nga sa kanyang lolo. Si Athena lang nakapuksa. Kaming mga magkakapatid, hindi namin nakuhaan yun. Kumbaga, napagbate, ang apo lang si Athena. Kumbaga, kumbaga, ibiyaya ng Panginoon. Na yan ang ginamit na batang iyan. Kumbaga, salamat sa Panginoon sa mga wisdom. At yun nga, sa biyaya na kami ilaging nandito, biyaya ng Panginoon kasi, yun nga, yun din sa mga bata na sila ay nakakaintindi na about sa Panginoon. Kumbaga, nakakompare nila yung mali at bawal. Pati yung expression, yung oh my God, sabi natin na, bawal yun. May sinabihan siya na nag-uusap sila, sabi niya, hoy, bawal yung, hindi niya mabanggit yung oh my, hanggang oh my lang siya, hindi niya mabanggit yung God, yung God. Sabi, bawal yun bawal sabihin yung oh my. Sabi, anong sunod doon? Yung kinukulit niya Tita May. Anong bawal sabihin yung oh my? Sabi, ano yun? Hindi ko man yun alam. Sabi niya, yung oh my God. Ganun pa bulong. sabi ni May, oh yan, nagsabi ka. Sabi, ikaw kasi. Kumbaga, yun nga, biyaya nga nang may mga kaunawan siyang ganun. Kumbaga, nalalaman nila yung kanilang, kumbaga yung mga mundong magaw na hindi pwede, ganun. Pero, ayun nga, hindi ko naman sila masyadong sinisikipan na gano'n. Kumbaga, ina-expose ko rin sa mundo na ito, bawal, gano'n. Para hindi ma-curious kasi may nagtatanong bakit mami ganto, yun, kanan. Biyaya yun. Sabi ko nga, nawa, hanggang paglaki, ganyan sila. Kasi, baka sabi ko, baka paglaki, boyfriend agad kayo, sasako ko kayo. Yung gano'n. Biyaya ng Panginoon yun nga, si Atara nga, ang kanyang plano mag-pastor's wife. Sabi ko, pastor's wife agad. Sabi ko, Dana, ganun gusto mo paglaki? Gusto mo mag-teacher? Sabi, hindi. Gusto ko po mag-pastor's wife. Sabi ko, ang pastor's wife ay walang tamad na pastor's wife. Hindi ka pwede sa pastor, tamad ka. Yung ganon. Kumbaga, biyaya ng Panginoon na may ganong kaisipan. Kumbaga, nawa, kami nga bilang isang pamilya ay magamit pa rin patuloy. At yun nga, sa Panginoon pa rin, kumbaga, yan nakatingin. Yun lang po.